Magandang araw sa inyo mga kapugi. For today's video ay kahit sobrang lakas ng ulan ay patuloy pa rin kami sa pagtanim dito sa itaas ng bundok at nagluto ng inihaw na bangus para sa aming pananghalian. Sipag at syaga lang ang puhunan, bonus na lang ang kapugian. Kung wala ka nito ay lagi kang talo. Dapat na busy sa araw. Maaga pa lang kahit umaambon ay nag-aasikaso na dito si Bianan ng kanyang tanim na pakwan. Kaso maya't maya ay bigla namang lumakas itong ulan. Pinapalitan niya kasi ng bagong buto yung mga hindi tumubo at mga pinuputol ng ibon. Dahil sa hindi tumigil itong ulan ay nagsilong muna itong aking Bianan. Wala naman bagyo dito ngayon mga kapugi. Sadyang panahonan talaga ng tag-ulan itong buwan. Kaya inantay lang namin ditong tumila itong ulan. At nung lumiwanag na ulit itong kalangitan ay lumabas na ako dito ng kubo at kumuha ng lagayan at kumuha ng fertilizer para ilalagay natin sa ating pagtamnan. At bumaba ako dito na may daladalang piko dahil magbubungkal tayo dito ng lupa sa gilid ng bundok mga kapugi. Dito sa aking pinipwistuhan, ang lupa dito ay napakataba. Nagputas lang ako ng lupa dito para pumantay kapag magtatanim na tayo dito ng gulay. Hindi mo na kailangan itong durugin pa dahil sobrang napakalambot na itong lupa at malapit lang ito sa aming kubo mga kapugi. At yung area na ito ay tinaniman na dito ni Bianan ng kalabasa at itong aking Bianan naman ay nag-alis muna dito ng damo para magtanim ng gabi dito sa paanan ng bundok. Ginawa niya lang ito doon sa gilid ng kalsada bago siya pumunta dito sa aming kubo. Dalawang klase ang itinanim niya ditong gabi. Yung isa ay yung ginagawang panglaing at yung isa naman ay yung tinatawag namin dito sa Bicol na linsa na ginagamit sa pagluluto ng kaloko. Iba talaga ang banding kapag parehas kayong mahilig sa pagtatanim dahil karamihan sa topic namin pinagkukwentuhan ay tungkol sa mga tanim. At yung piko na ginagamit ko dito sa pagbungkal ng lupa ay binigay ko sa aking Bianan dahil kukunin ko naman yung asagol dito banda sa taas. Tapos ay bumuhusan naman ulit dito yung malakas na ulan. Pero kahit ganun pa man ay patuloy pa rin kami dito sa aming mga ginagawa. Pagkatapos ko dito magbungkal ng lupa ay naglagay na ako dito ng pataba. 3-4-14 ang ginagamit namin dito ng abono. Nilalagay namin dito sa pinakilalim bago tamnan ng buto ng gulay. Ang tawag dito ay ang pagbabasal. Nakakatulong ito para mapunan ang mga kulang na sustansya dito sa lupa. At ang itatanim ko pala dito mga kapugi ay ang upo. Sa bawat butas na aking ginawa ay naglagay ako dito ng 4 na buto ng upo. Nagtanim na kami dito nakaraan at nung gumapang ay nilagyan ko yun ng mataas na balag. Kaso ay hindi yun umasinso. Dahil sa mataas ang area na ito kaya laging natatamaan ng malakas na hangin dahil sa bagyo. Kaya ngayon naisipan na lang namin ni Bianan na kapag magtanim kami dito ulit ng upo ay papagapangin na lang namin ito sa lupa na para kahit mahanginan man ay hindi ito masira. At pumunta dito sa akin si Bianan at nagtatanong kung mayroon pa ako dito natirang abono. At sabi ko ay meron pa naman at marami pa ito. Kaya umakyat na muna ako dito para iabot sa kanya itong abono. Nagtatanim kasi siya ulit dito ng pakwan mga kapugi. At pagkatapos niyang kumuha ay binalik niya kagad sa akin itong abono. At patuloy lang ako dito sa pagtatanim ng upo. At bigla na namang ulit ditong umulan. At sakto din ay natapos na ako dito sa pagtanim ng upo. Kaya umakyat na kagad ako dito para sumilong na sa aming kubo. At pagdating ko dito ay nagbukas pala si Bianan ng radyo. Nagatong kagad ako dito gamit itong uling dahil magpapainit tayo dito ng tubig mga kapugi para makapagkape na kami dito at mainitan na itong aming katawan. At habang napapainit ako dito ng tubig ay nagugas ako dito ng kaldero para makapagsaing na kagad kapag kumulo na itong takure. At nakakuha naman si Bianan dito ng pinya. Tanim niya ito nung nakarang taon pa. Kaso may butas na ito gawa ng insekto kaya naglagay na ako dito ng bigas sa kaldero para maugasan na ito at makapagsaing na. Nilagay ko lang muna dito sa tabi ng ating lutuan at nilabas ko na din dito itong ating dalang isda. Wala na itong kaliskis at laman loob at bangus na pala ito mga kapugi. Binuksan ko lang itong kanyang likuran para malagyan ng mga rekado at naghiwa lang ako dito ng sibuyas, kamatis at luya habang ang aking Bianan dito ay nagtatanim ng pinya. Kahit maulan ay tuloy-tuloy pa rin siya sa kanyang mga ginagawa. At sabi ko dito sa aking Bianan na malakas ang ulan at masilong na muna siya at baka siya ay dapuan ng trangkaso. At ang sabi niya kagad dito sa akin ay huwag ka mag-alala, ginbilog lang katapat nito. At habang naglalagay ako dito ng mga rekado sa ating lulutuing bangus ay natapos na rin siya dito magtanim ng pinya at sinimulan ko ng balutin itong bangus. Inayos ko lang dito sa pagkakalagay at matapan lahat ng katawan para kapag inihaw natin ito ay hindi kagad masunog itong balat at ang laman. At kung kumulo na itong ating takuri na ating sinalag kanina ay kumuha kagad ako dito ng baso para lagyan kagad ito ng 3-in-1 na kape at isang sachet lang ang ginamit namin dito at tinati ko lang ito sa 2 baso. Ayaw kasi ng aking Bianan na matapang ang pagkakatimpla. Ayos na sa kanya yung malabnaw lang at mayroon siyang malalasahan. Hindi kasi siya mahilig sa matamis na timpla mga kapugi. Gusto niya yung sakto lang at mainitan lang ang kanyang katawan. At habang nagkakape kami dito ay panay lang yung aming kwentuhan. Nihintay lang namin tumila itong malakas na ulan at malapit na rin maluto itong aking sinaing. Kaya tinignan ko muna kung pwede na itong hanguin. Kaya nung tumila ng ulan ay gumawa na ako dito ng sausawan habang itong aking Bianan ay patuloy lang sa pagbuhagag ng lupa dito sa kanyang taniman. Naglagay na rin ako dito ng tuyo at naglagay na din ng kalamansi dyan kaso hindi lang pinakita ng kameraman. At
Tatapos na ako dito sa paggawa ng sausawan at naluto na din itong ating sinaing na nakasalang. Pag alis ko ng takip nitong ating kaldero, ay muntik ko na makita itong si Jenny sa aking harapan. Sunod ko naman na isalang itong bangus at naalala ko pala na may bunga yung tanim ni Bianan na talong. Sakto din na humupa na itong ulan kaya dali-dali ko itong pinitas para maisabay na ito sa pagkakaihaw. Medyo payat yung tanim ni Bianan dito na talong dahil sa ugat ng puno ng niyog at matigas itong lupa, kaya kapag tumubo na yung talong na aking pinunla, doon ko na ito itatanim sa malambot na lupa at hinugasan ko lang itong talong na aking nakuha para maisabay na ito sa ating inihaw na isda, habang yung aking Bianan ay patuloy pa rin sa pagbubungkal ng lupa. At kung malapit na maluto itong talong at isda ay bigla namang ulit bumuhos itong malakas na ulan. Ito ang simpleng panangalian namin ni Bianan dito mga kapugi. Inihaw na talong at bangus ang aming ulam. Hindi ko na ito pinasobrahan ng luto para hindi masunog yung balat at ang laman, at inilatag ko na kagad ito dito sa pagkainan at binuksan na itong inihaw na bangus para tignan ko sakto na yung ating pagkakaluto. Binalatan na din ni Bianan itong inihaw na talong. Simpleng ulam sa maulan dito sa itaas ng bundok mga kapugi. At kung nagustuhan nyo itong aking video, paki-follow and share naman itong aking Facebook page. Meron din po tayong TikTok at YouTube, Kapugi Vlogs din po ang pangalan. Pa-comment naman po kung saan nakaabot itong aking video. So paano po mga kapugi, kain po tayo. Sa mga nakaabot sa dulo ng aking video, maraming salamat at God bless sa inyo lahat. Shoutout nga pala kay Mel Mariano sa Clayan, watching from Marcos Ilocos Norte. Kay Mark Leagas Presiano, watching from Quirino, Bulan, Sorsogon. Kay Shane Langit, watching from Mangaldan, Pangasinan. Kay Gregorio Apolonio Jr., watching from Tarlac. Kay Ganho Dayante Roscan. Kay Basilio Losuegro, na taga Sorsogon, watching from Quezon City. Kay Noemi Concepcion Silencio, watching from Bulan, Sorsogon. Kay Rolando Yi, na taga Payatas, Quezon City. Kay Tupi Botanti, watching from Capiz. At kay Ali Banog Hamsa. At yun lamang po mga kapugi, maraming salamat.